Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Happy Independence Day. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang pagiging DDS. Alam nyo kung tinawag kayong DDS at proud pa kayo, ibig sabihin, may problema kayo sa isip. Medyo mababa ang inyong IQ. Ikinahihiya po ang mga DDS mga kapatid. Tulad nitong isang vlogger na ito, no, na ang pakilala nila ay isang sikat na vlogger. Tingnan natin kung may laman ang sinasabi ng vlogger na ito. Alam nyo sa totoo lang, ang mga DDS, walang makuhang matinong vlogger. Kasi kahit na may makuha sila na isang matino, kapag ibinaba na yung narrative sa kanila, nagiging bobo na sila dahil kailangan nilang gawin o mag-comply doon sa narrative na ibababa galing taas. Ngayon, eto, pakinggan natin itong isang vlogger ng DDS na mula pa raw sa Mindanao at ito daw ay sikat na sikat. Pakinggan natin ito. Mga kababayan, nandito po ang sikat na vlogger. Kakarating lang po. Galing pa yata ito sa ito yung sikat na vlogger sa Mindanao mga boss. Ayan, galing pa ng Mindanao, isang sikat na vlogger. Kilala niyo ba siya, guys? hindi ko sa pinagtatawanan si sino ba to, itong sikat na vlogger. Pero grabe naman ang introduction ninyo, sikat na vlogger, hindi nga siya ang nag-upload niyan. Ang nag-upload niyan galing dito sa Angie Vlog page. No? Tuloy natin. Tignan natin kung yung kasikatan niya ay magmamatch sa utak niya. Tandaan natin, DDS po ito. At kapag DDS, bobo. Tandaan nyo, pag DDS, i-comment nyo sa baba. Pakinggan natin. Sasabi ko lang sa mga Tulfo brothers na mga sir, wala kayong kwenta, wala kayong mga bilang para sabihin nyo mga ganyang bagay. Ayan. Sabi niya, ang masasabi ko lang sa mga Tulfo brothers ay wala kayong kwenta, wala kayong mga bilang. Utoy. Pwede ko rin sabihin sa iyo yan eh. Pwede ko rin sabihin kahit kanino yan. Wala kayong kwenta, wala kayong bilang. Pero para patunayan ito, yan ang hindi mo gagawin. Bakit? Kasi wala kang utak, bobo ka. Tandaan natin, sa bawat akusasyon na bibitawan natin, dapat meron tayong patotoo o proof na patunayan na tama yung sinasabi natin. Halimbawa, wala kang kwenta, wala kang utak sa Tulfo Brothers. Ang tanong ko sa'yo, ano ang narating mo sa narating ng Tulfo Brothers? Kung pagbabasihan natin ang narating ninyong dalawa, wala kang kwenta, wala kang bilang, at wala kang utak. Yan ang isaksak mo sa puwit mo. Alam mo kung bakit? Kasi DDS ka na vlogger. Tingnan niyo mga DDS na vlogger, sa kasalatan nila, sa kakulangan nila sa utak, ultimong ngongo, kinuwang host. Di ba nakakatawa yun? Sa kayo nakakita, isang host, ngongo. Ibig sabihin, nagkakaubusan na ng mga vlogger dahil walang gusto maging vlogger ng DDS. Maliban na lang, dalawang bagay. It's either gusto mong kumita or wala kang utak katulad netong vlogger na ito. Tingnan niyo yung akusasyon niya. Ang sabi sa Tulfo Brothers, eto. Galing pa yata ito sa ito yung sikat na vlogger sa Mindanao mga boss. Sasabi ko lang sa mga Tulfo brothers na mga sir, wala kayong kwenta, wala kayong mga bilang para sabihin nyo mga ganyang bagay. Mga ulupong kayo kasi mga inutil naman po kayo. Ayan, mga ulupong kayo at inutil kayo. Ang tanong ko, sino ang ulupong? Hindi ba yung magnanakaw na ipinasosoli na ng COA ang pera, ayaw pang isoli? Tignan mo ako pag nag-akusa, meron akong ebidensya. Ikaw hanggang akusa ka lang. O mga ulupong, madaling tumawag ng ulupong kahit ikaw mukha kang ulupong eh. Di ba? Madali yun eh. Pero patunayan para sabihin mo kung bakit mo tinawag na ulupong ang isang tao, ibang bagay na yun, ibang usapan na yun. Halimbawa, ulupong. Sino ang ulupong? Si Sara Duterte. Bakit? Kasi pinasosoli na yung pera, ayaw pang isoli. Ang daming ninakaw, hindi sinasagot. Hindi ba yung Mary Grace Piatos, yung 6.7 billion na sinabi ng AMLAC, pero para sa inyo, ang AMLAC nabigyan ng maleta. Ganyan kasi kahihina ang utak ng mga DDS. Tandaan mo, DDS ka, ibig sabihin, mahina utak mo. Ay, yun lang naman eh. Huwag naman kayong magalit. Huwag kayong parang si Robin Padilla na iyakin, na sinigawan lang, iiyak-iyak. Kung nataon pa siya sa panahon ni Miriam Defensor Santiago, iuulanin siya ng sigaw at uulanin siya ng mura. Pero si Robin Padilla kasi, tapang-tapangan. Pero sa totoo lang, iyakin. Tuloy natin itong iniiyak-iyak rin nito ni Boy Iyak. At sunod-sunuran kayo sa mga utos na mga nakakataas sa inyo. Ayan. Sunod-sunuran kayo sa mga utos sa nakatataas sa inyo. Ba? Aba? Ako sa sina naman. Wala kang katunayan na sila, ang mga Tulfo Brothers, sunod-sunuran? Paano sunod-sunuran? Di ba? Ang gusto nga ng mga Tulfo Brothers, pumirma sila na
dapat kasuhan yung mga taong involved sa flood control, kahit kaibigan nila. Paano sila naging sunod-sunuran yun? Sunod-sunuran sila sa admin. Sunod-sunuran sila kay PBBM na kasuhan. Gusto kasi ni PBBM makasuhan yung mga taong nagnanakaw sa flood control na nag-umpisa sa panahon ni Duterte. No? Dapat kasuhan yon. Yun ang sabi ni BBM. Sunod-sunuran pala ang Tulfo Brothers. Ang alam ko na pangit na sunod-sunuran, eto pakinggan mo to pakinggan mo to, saksak mo ito sa puwit mo. At ang impeachment dito. Napag-usapan niyo yan, sir, sa minority. Wala mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Ayun! Yun pala ang sunod-sunuran. Ang papel ng minority is to oppose. Kahit tama ang proposal ng minority, ang trabaho, ayon dito kay Bobong Revilla, tulad mo, Bobo, ang trabaho pala niya is mag-oppose kahit na tama ang minority. So nakita mo na kung gaano kaliit ang utak mo. Alam mo kung bakit. Kasi DDS ka. Tandaan natin, kung DDS ka, bobo ka. Matik yan. Tuloy natin kabubuhan mo. Yung ginagawa niyong pangungwelyo, ayan ang tunay na banta. Pero yung mga Ayun daw pangungwelyo. Past tense? Past tense? Iyakin ka? Kukwelyohan ka lang, galit ka. Alam mo kung bakit sinabi ni Erwin Tulfo yun? Kasi illegal nga yung gagawin niya. Sabi niya, ipahuhuli niya sa OSAA or kukwelyo. Siya mismo magkukwelyo kasi nga illegal yon. Kapag illegal, pwedeng kwelyuhan yon. No? Parang ikaw, illegal possession of agitation. Joke lang. Pero hindi, pogi ka naman. Bobo ka lang. Okay? Eto, tingnan mo, pakinggan mo kung sino ngayon ang pakinggan mo natin, sinabi mo, ulitin natin. yung ginagawa niyong pangungwelyo, ayan ang tunay na banta. Pero yung mga sinasabi niyong Ayan daw ang tunay na banta. Eto, hindi ba to banta? Pakinggan natin to. Ang sabi ni Robin Padilla kay Kiko, hindi mo ako pinalalamon para sigawan mo. Tandaan nyo, sigaw lang yan, ha? Iyakin ka. Sigaw lang yan, masyado kang iyakin. May pamacho effect ka pa. Iyakin ka pala. Kung uulitin ko, kung si Miriam Defensor Santiago yan, iulanin ka ng mura dyan. Tuloy. Wag mo akong hawakan. Maniwala ka sa akin. Bakit sinasabi niya wag mo akong hawakan? Kasi kakamayan siya. Kakamayan siya. Ayaw niya makipagkamay. Wag mo akong hawakan. Pag ako hinawakan mo, maniwala ka. Dong, naunsa ka dong? Tapos yung sinabi niyang kukwelyuhan, figurative lang yun Hindi naman ibig sabihin na literal kukwelyuhan. Paano kung walang kwelyo? Bobo ka kasi. Tandaan natin, ulitin ko Pag DDS ka, bobo ka. Figurative speech lang yon. Ibig sabihin, paalisin ko kayo dyan. Di ba? Tuloy natin yung kabubuhan mo ulit. banta sa Senado, wala. Banta sa Senado ba yon? Hindi banta sa Senado yun, bobo, pagsasaayos yun. Yung mga illegal na naghihiring sa Senado, dapat nung kwelyuhan, bitbitin palabas, itapon sa basurahan. Tuloy. Ayan, arte nyo lang at drama nyo lang yan, mga ulupong. Lumabas kayo dito para makita yung galit ng taong bayan. Sabi mo, Tignan nyo ulupong daw. Bintang na, tignan nyo guys pinakikinggan natin ito, wala siyang argumento Puro ad hominem, pagmumura lang. Ako nakikita nyo naman, kapag sinabi ko si Sara Duterte, ulupong, may katunayan ako, Mary Grace Piatos, 6.7 billion pesos, tapos yung sa COA, di ba? Yung confidential fund, yun ang ulupong. Ikaw, salita lang, pero wala kang napatunayan. Tuloy. mo dati kang OFW at idol mo dati si Tulfo. Bakit? Tingnan nyo dati kang OFW, idol mo dati si Tulfo. Bakit? Update. Bakit ngayon di mo na idol? Dati ito, real talk lang mga Real talk, ayon sa kanya, real talk. Dati talaga, idol namin, bilang isang OFWs, idol talaga namin si Rafi Tulfo kasi siya yung nakikita namin na gumagalaw. Yes, yun naman pala Nakikita nyo palang gumagalaw. Ibig sabihin, nagtatrabaho. Hindi nakikinig sa taas. Hindi nakikinig sa utos. Alam nyo kung bakit? Wala pa man sa politiko si Rafi Tulfo, tumutulong na sa OFW. Kaya nung napunta siya sa politics, lalo siya nakatulong sa OFW. At yan ay ayon sa'yo. Ayon sa'yo. Siya lang ang gumagalaw. Siya lang. Ibig sabihin ng mga Duterte hindi gumagalaw. Pero, todo samba ka sa mga Duterte. Kasi nga, uulitin ko, DDS ka. At pag DDS ka, bobo ka. Tuloy natin. Amin. Dati. Pero ngayon kasi mga par, nakita na natin yung tunay na mga pakay at motibo. Nakita na rin yung tunay na pakay at motibo. Ano ba ang pakay ng Tulfo Brothers? Hindi ba para tumulong? Bakit ko sinabing para tumulong? Kasi wala pa sila sa politics, tumutulong na Kaya pag pumasok sila sa politics, tutulong. Alam nyo kung bakit? Hindi kailangan ng pera ng Tulfo Brothers. Ni Rafi Tulfo, hindi niya kailangan ng pera. Wala pa siya sa politics, bilyonaryo na siya. Di ba mga naglalabasan, mga ini-interview? Bilyonaryo na siya?
Ano nga ngayon yung pera? Tandaan nyo, sino ang nag-declare sa salin ng bilyon? Yung iba nagtatago eh. Si Rafi Tulfo hindi. Ultimong relo, bag, damit, sapatos, nakasulat sa salin niya. Kaya nga bilyonaryo eh. Nagets mo? Siyempre hindi. Alam mo kung bakit? Kasi DDS ka. At pag DDS, bobo. Tuloy. Diyan dito sa bansa Pilipinas natin, hindi na po siya yung tipong rapid Tulfo na kilala namin. O, Hindi bakit? na ikaw yung tulad ng dati, sir. Bakit? Ibang-iba ka na sa mga ginawa at pinangako mo. Ano pinag-iba? Ngayon, ano ka na ngayon? Tuta ka na ng isang napakamalaking buhatan, buhaya dito sa bansa Pilipinas. O, tuta daw. Tuta daw. Ang alin? Ang pumirma si Rafi Tulfo. Nakasuhan lahat ng magnanakaw na hindi pinirmahan ng mga kapwa mo DDS. Ayun ba ang pagiging tuta? Okay pala maging tuta, anti-corruption. Hindi tulad ng mga kapwa mo DDS na tanga. Mga senador na hindi pumirma para kasuhan ang mga magnanakaw sa flood control. Nagets mo? Siyempre hindi. Alam mo kung bakit? I-comment nyo sa baba. O tuloy. Sunod-sunuran ka rin pala, wala ka pinagkaiba sa mga naunang politiko sa inyo. Yun lang, masasabi ko. Sana, sir, Rafi Tulfo, kung ano man yung magiging desisyon nyo dyan sa Senate. Of course, kung ano man yung magiging desisyon nila, ubusin lahat ng magnanakaw. Nakita nyo, natapos itong pinagsasabi nitong DDS na ito. Walang argumento. Lahat generic, applicable to all. Pero para patunayan mo yung akusasyon mo, hindi mo na patunayan. Alam mo kung sino ang bobo? Alam mo kung sino bobo? Ito may papakita ako sa iyo, ha? May papakita ako sa iyo, ha? Itago na lang natin siya sa pangalan Robin Padilla. May papakita ako sa inyo kung sino bobo. Ito sa Senado na ito. Walang kaalam itong tanga-tangang si Robin Padilla. Pakinggan natin to. Problema daw. Bumaba si Robin Padilla kasi hindi raw pinapapasok itong mga sinungaling na ito. Anong problema daw? Pakinggan, ha? Ano ang problema po? Anong problema? VMS. Ako po, nakapasok na ako ng Senado. At lahat ng pumapasok na visitor dyan, dumadaan sa VMS. Ano yung VMS? Visitor Management System. Record po yan, lahat ng pumapasok sa Senado. At yan, kapag halimbawa, nag-request ka, kasi form yan fill upan mo yung form, tapos may request doon. Ilalagay mo kung saan opisina ka pupunta. At yung opisinang pupuntahan mo, dapat i-approve nila yon. Let's say, ako, tulad ko, nagpunta ako ron, basta hindi ko na sabi kung sino senador. Inilagay ko ron kung sino yung bibisitahin ko, tulad ng sinasabi rito ni Robin Padilla. At after ko mailagay doon, pending yon. Bakit pending? Kasi kailangan i-approve nung office ng senador. Na, oo, visitor namin yan. I-approve. Okay? Kapag in-approve yun, lalabas sa system yun. At pag lumabas sa system, tsaka kalalagyan ng kulay orange dito. Ibig sabihin, visitor. Tuloy. Okay, ba't ayaw pa akitin sa opisina ko? Ayan. Bakit ayaw paakyatin sa opisina ko? Hindi ayaw paakyatin. Inaayos yung VMS, ganyan kakabobo, Robin Padilla. Pareho kayo ng utak nitong vlogger na ito. Itong bobong vlogger na ito, pareho kayo ng utak. Ano ang sabi? Inaayos lang yung VMS. Ganyan din ako nung nagpunta dyan para sa iyong kaalaman, Robin Padilla. Opisina mo na yan, bobo ka pa dyan. Pinatabi kami. O tabi muna kayo ron, antayin nyo muna na i-approve. Ngayon, kung hindi makapasok yan, kung hindi ka ba naman tanga, ibig sabihin hindi mo in-approve. Bobo ka kasi, Robin Padilla. Pakinggan natin. Pwede. Ganun? BMS. Okay. Kasi bisita ko sila Wala kaming pakialam kung bisita mo sila. Isaksak mo sa puwit mo yan si Baligod. Ang problema mo, i-approve mo yung request ng VMS. Hindi yung bababa ka dyan. Ba't ayaw niyong papasukin? Puro katawan, walang utak. Puro katawan ka lang, wala kang utak, Robin Padilla. Pabigat ka sa bayan. Bobo ka. Tuloy. Dapat yung bisita ng senador, hindi hinaharang. Tama! Pero hindi naman sinabi ni Baligod, hindi kami pinapapasok Antay lang yung VMS, i-approve mo kasi bobo ka nga. Bago ka umiyak dyan, Robin Padilla, i-approve mo muna yung VMS bago papasukin yung sinungaling mong bisita. Nagets mo? Siyempre hindi, kasi senador kang bobo. Tuloy. Yun na lang tayo mga kababayan. Napunta tayo ng 15 minutes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Mag-ingat sa bobong DDS, baka mahawa kayo. Ingat.